ka marunong nung katagang with all due respects. Oo. Wala kang decorum. Paano ka naging press officer? Wala kang impormasyon. Wala kang research. Ha? At hindi ka marunong mag-Ingles. Paano ka napunta dyan? Ha? Oh, tapos magyayabang trial lawyer. Pero pakita mo nga yung pagka-trial lawyer niya na nagsisigaw, hysterical. Ha? Baka trial lang. Parang nagiging siraulo nung hinuli yung kliyente daw niya. Pakita natin uli. Itong how she conducts her trial. Tingnan mo kung gaano ka ito. Pakita mo pare. Tingnan mo. Nagsisigaw. Abogada. Ha? Should those things come from the highest pedestal of the land? From Malacanang Press itself? Oo. Ha? Communications office yan. Ha? Hindi yan rumor mill, hindi yan intrigue mill, hindi yan troll army headquarters. This is the most ironical, paring grabe. I-regulate she is now placed there to eradicate fake news. To get rid of trolls. By whose job description? But she is, in fact, the biggest troll and maker of fake news. Yan na mga kababayan, talagang binanata ni former Congressman Jing Paras at ni Kaado Paglinawan itong si Yusek Castro, mga kababayan, na wala daw decorum, no? Hindi daw marunong mag-English at hindi nagre-research, mga kababayan, no? Bilang isang tagapagsalita sa Malacanang ay hindi daw nagre-research, mga kababayan, at walang decorum. At sabi pa nga po ni Congressman Jing Paras ay tagagawa ng fake news itong si Yusek Castro, mga kababayan, no? At pati yung pagwawala niya doon sa isang kaso niya, talagang nagwala siya doon, mga kababayan. Nakita sa video na nagsisigaw-sigaw itong si Yusek Castro. Talagang binanatan nila, mga kababayan, nila Congressman Paras at ni Kaado Paglinawan. So panoorin natin ang buong video, mga kababayan, no? Bigla na lamang na kumuha ng tagapagsalita daw, taga-depensa daw at attack dog against the Dutertes. Itong babae na ito, nakita nyo ba ito? Na naghahari-hari daw dyan sa PCO ngayon? Ito, pakinggan nyo itong dinadaldal nito. Sabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Yan, narinig nyo? Sa salita ng fake news or disinformation. Pero mayroong kasabihan, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magaling. Ito ang spreader ng fake news. Ito ang spreader ng disinformation. Papakita namin mamaya. Pero dahil sa kanyang pag-assume dyan, ang dami ng mga bumabato sa kanya dahil sa kanyang incompetence. Yung mga prestigious na mga vloggers or podcasters ay pinagkaisahan siya. Una nito, itong si Ginang Marlica, napaka-popular nito. Anong sinasabi tungkol dito sa Claire Castro na to? Doon tayo, mag-stick tayo doon kay Locaret Castro. Ibig sabihin, ikaw, Locaret, gaga ka. Dakdak ka ng dakdak. Tingnan mo, puro malian, puro kasinungalingan lahat. Kayo ang fake news spreader. Hindi mo nga nakakausap directly si Bangag. Kasi walang tiwala sa'yo dahil buang ka. Ang role mo lang ay mag-attack, magdakdak ng walang sense. Magmumukha kang tanga, Locaret. Ha? Gaga. Galing kay Marlica yan. At maraming naniniwala dyan dahil hindi katulad mo na vlogger. Ikaw vlogger na promote na spreader of fake news sa Malacanang. Ito, prestigious podcaster dito, vlogger. Ito si Banat Bay. Pakinggan natin si Banat Bay. Sinasabing destabilization at pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Wala. Sandali. Fake news kay. Wala naman sinasabi si Vice President Sara Duterte na dapat nang kumilos ang taong bayan. Wala sinasabi. Saan mo nakuha yun? At lalong wala naman sinasabi si Pangulong Duterte na dapat kumilos. Yun ang sinasabi nito napaka-fake news mo. Nandiyan ka pa man din. So, napaka-fake news mo, Claire Castro. Ito pa, may isa pa.
prestigious din na UP graduate at ewan ko kung saan law school ka galing Hindi ka nga marunong mag-Ingles ito si Joy. Okay, sige, pag-usapan natin si Claire Castro. Nung, di ba in-invite yan sa TRICOM? Nag-live yan night before nung hearing sa TRICOM. Pagkatapos, ang dami niya etchos dun sa live niya. Like, naku, baka-content ako, baka makulong ako, ineme, ganyan. Dami niyang drama. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung mag-discuss si Attorney Claire ever since. Kahit yung nagtutulfo-tulfo siya. Hindi ko siya gusto mag-discuss. Hindi ko siya gusto parang, and I notice, ang ugali niya, kasi before, nagko-comment ako dun sa page niya, sa YouTube channel niya. Pagkatapos, nawawala, nagbubura siya ng negative comment. Lalo na kapag ka-confrontational yung comment mo, dun sa mga points niya na talagang hindi ka talaga mag-a-agree. Ganun, tapos kakarnihin mo yung points niya. Hindi naman yung personal attack or anything. Yung talaga, i-dismantle mo lang talaga yung punto niya. She doesn't appreciate that. So, ngayon, kaya ang dating nung niya, ang preachy-preachy nung live niya, yung parang, kagaya nga, yung puta, Yusek ka pagkatapos sa statement mo, nagtatanim ng ebidensya, yung pagharap, nagsasabi nito. Diyos ko, I think this is indicative na hirap na ang current administration to find a good guy to work for them. Ganon. Tapos, nag-press ko na siya today, so Yusek na nga siya, ganyan. Dami-dami niyang etchos dun sa hindi naman talaga siya, hindi talaga siya fair. At saka nakakatawa na rin yung discussion dati sa West Philippine Sea, tapos kung ano-ano talaga sinasabi niya. Hindi ako naliliwanagan kapag nag-explain siya, hindi ako naliliwanagan. Kaya naman doon, kayo kanina, yung sa press conference din sa BSP Reserve, parang lalong lumabog yung kwento. Ayun. Kung nag-resort na sila in hiring Attorney Claire, ibig sabihin, ang nakikita talaga nila is that this is a social media war. This is a social media war. And they need someone of Attorney Claire's stature para maging soldier nila. So, hindi na sila focus doon sa trabaho nila. Hindi sila focus doon sa... And I think yun yung pagkakamali nila, no? Yun yung pagkakamali nila. Kasi dapat, ka pa rin yung grounded ka pa rin sa kung ano yung trabaho ng gobyerno, ano ba yung mga ninyo. So ngayon, since sinare nila si Attorney Claire, ibig sabihin, hindi na sila talaga nakafocus dun sa kung ano ang true blue na work ng communications. Pagkatapos, ang i-hire ninyo na tao para i-communicate ang achievements ninyo ay isang attack dog. Isang attack dog, ganyan. Nakita nyo, babaeng Gadon. Siguro, ang tunay na pangalan siguro nito, Claire Gadon. Ha? Baka Claire Gadon. Ha? Hindi rin malayo na Larry Castro. Oo, masuspend ito sa Korte Suprema, hindi na magtatagal dahil Larry Gadon suspended. Ito Claire Gadon. Hindi malayo paring ha? Ha? Oh. Pati si Senate President Escudero, may komentary din sa kanya dahil nakikialam din, taga-salita lang siya. Nakikialam din sa wisdom of the Senate in whether to proceed with the impeachment or not. Nakikialam. Sino ba naman siya? Hindi nga natin alam kung saan galing na law school ito Ito, pakinggan natin si Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Everyone at that office serves at the pleasure of the president. But I don't think she is the spokesperson of the president. If I remember correctly, the president said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So, mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon, ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa rin spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. Anong ibig sabihin? Ano pala ito? Parang impostor. Ha? Sabi ni Chis Escudero, ayaw ni Presidente na may magsasalita para sa kanya. Ano pala itong in the guise daw of speaking for Malacanang? Sino bang, if you're speaking for Malacanang, you're speaking for the President. Pero sabi ni Senate President, nasa likod pa ng rostrum, nagsasalita, hindi naman
Unang-una, sabi ni Marlica, hindi naman nakakausap ni Presidente yan eh. Ha? Wala naman access kay Presidente yan eh. Ha? Hinayar lang yan dyan kung sino-sino lang ng ano. Siguro nag-uutos dyan. Ha? Gusto lang pumapel, wala naman papel. Ito, tingnan mo. Ha? Nagpapapress con. Pero, sino nag-utos sa kanya mag-press con? Wala naman siyang alam sa mga isasagot sa... Wala naman siyang alam kung ano ang mga nangyayari. Tapos, nagpapapress con ka at maski anong tanong sinasagot mo, pero walang substance yung sinasabi mo. Ito, pakinggan natin dito isa-isa itong sinasabi na Lucaret. Ha? Spreader of fake news, itong Castro na ito. Pakinggan natin yung kanyang press con, mga kababayan. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap daw ibenta ang bulok na produkto. So, sino bang binibenta mo? Ha? Spreader of fake news? Castro? Hindi ba si Marcos Jr.? Pati boss sa siniraan niya. Sinisiraan mo pa na mahirap ibenta? Dinidepensa mo na nga na bangag eh. Ha? Tapos sisiraan mo pa na mahirap na ano pare? Anong sinasabi? Ikaw nga magsalita. Mahirap daw ibenta ang masamang produkto. Siya, bato-bato sa langit, ang tabahan, huwag magalit eh. Ha? Alam mo, pag sinabi niya yan, iba nagre-register sa utak ng bayan eh. Kasi ang bayan ngayon, alam naman kung sino ang masamang produkto. Si Marcos ang masamang produkto. Tapos, masama pa yung taga-salita para sa kanya, lalong mababaon si Marcos sa taong bayan. Ito pa. Ano pang nagsasabi nitong Lucaret? Sabi ni Marlica, itong Lucaret na ito. Lucaret. Ito. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi po kami salesman. Hindi daw sila salesman, messenger, at sila nagsasabi ng totoo sa mga nangyayari. At yun po mga kababayan, ang mga pahayag ni former Congressman Jing Paras at ni Kaado Paglinawan, no? Na binanatan nitong si Yusek Clear Castro. At kinin-question nga po ni Congressman Paras, mga kababayan, kung saan nag-graduate itong si Yusek Castro ng law, no? Tinanong niya kung saan law school galing itong si Yusek Castro, mga kababayan. At hinamon nga po ito niya ng debate, no? Kahit wala pong experience sa as a trial lawyer itong si Congressman Paras, pero siya po isang abogado naman, mga kababayan. At pinagmalaki nga po daw ni Yusek Castro na trial lawyer itong siya bilang isang trial lawyer. Kaya hinamon niya ito ng debate. Pati po mga kababayan, si Senate President Chis Escudero ay may komento nga po dito, no, sa kay Yusek Castro, na hindi siya niwala na lahat ng sinasabi nitong si Yusek Castro ay galing mismo kay Pangulong BBM. Pati si Marlica, sabi niya ay hindi naman daw nagkakausap itong si PBBM at si Yusek Castro. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito sa mga pahayag ni former Congressman Jing Paras at ni Kaado Paglinawan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.